fishes in the ocean. Pero baka iisa lang ang lumalangoy ritong baka. Ito yung baka, marunong lumangoy. Mulutang ang baka dito sa dagat. Bakit may nagsiswimming na baka? Sana ma-rescue. Sa Masbate, meron silang tagisan ng mga baka na kung tawagin nila, Juego de Toro, para sa kanilang Bagat-Dagat Festival. Kaso, ang isa sa mga bakang kasali dapat nakatakas at sa dagat lumangoy. Taon-taong ipinagdiriwang sa bayan ng Katayngan sa Masbate ang Bagat-Dagat Festival kung saan isa sa makasiyahan ang Juego de Toro o Game of Bull na ginanap sa Masbate Lagoon. It's just a representation. Isang halimbawa na pinapakita namin na ito yung ginagawa namin sa rancho. It's a way of life. It's our culture. Sa palarong ito, ang mga kalahok makikipagbuno sa isang baka. Ang unang makakapagpatumba ng baka, gamit lang ang kanilang puwersa at lakas, panalo. Ang strategy, ma'am, 5 po kaming player. Yung isang player, palagi po yun nakasunod po sa isang player para dun sa buntot ng baka. Pag hawak namin sa leg ng baka, dapat yung buntot ng baka nahahatak na po ng dalawa naming kasamahan. Yun po ang magtatali kung sakali po na lumugmok na yung baka. Pero sa kalagitnaan ng paghahanda ng grupo ni na John Sid sa palaro, ang baka nagwala. Inararo nito ang steel pen ng arena at saka umeskapo. Kanya-kanya kami sa pagtakbuhan at di namin alam kung saan kami pupunta. Para bang hindi siya sanay na sa maraming tao. Habang siya tumatakbo, takbo rin kami. Buo ang amin loob na talagang huhulihin namin yung baka. Ang drone operator na si John Manuel na nagkataong nagsushoot ng mga oras na yon, nasundan at nakuna ng paglangoy ng baka sa dagat. Dumaretso sa dagat at ito nga po. Lumangoy. Ang isip ko po noon, paano nare-rescue ang baka? Hanggang sa ang habulan, umabot na sa gitna ng karagatan. Hala ka ang baka ho, nag-San Juan. Yung expected ko talaga na mangyayari, talagang malulunod o lulubog yung baka. Dahil nga, hindi pa ako nakakita ng isang bakang nasa dagat. Hindi ko alam kung papunta yung baka at malayo na dito mismo sa lagoon. Nakawala kasi dito sa kulungan na ginawa nila. Kaya nilang tumagal ng oras lumalangoy. Depends doon stamina ng individual na baka. Pagka naka-expand yung air scent lungs niyan, lumulutang sila. Not unless i-release niya through nagdidighay. Ang baka lumangoy ng may layong 2 kilometro mula sa Pampang. Yan, lumalangoy. Mulutang ang baka dito sa dagat. Mabuti na lang at ang Philippine Coast Guard Masbate nagpapatrolya sa dagat ng mga oras na yon. Kaya agad na nagsagawa ng rescue operation. Ang mga crew ng bangka lumusong na para malapitan at maitali ang baka. Yung strategy namin doon, ma'am, yung baka, ina-aim namin na hindi siya malunod. Pero ang baka lumangoy pa, palayo. Failed yung unang attempt namin kasi lumagpas siya. Challenging siya. Yung crew doon sa bangka, hindi siya ganun knowledgeable para itali yung baka. Kaya nag-isip na sila ng Plan B.
doon na sa katig kukunin para hindi na rin lumayo kasi delikado yun, ma'am. Hindi natin alam kung anong magagawa ng baka kapag tinatali siya ng walang solid ground na tinatapakan yung crew ng bangka. Ang grupo muling lumapit sa baka. Nag-overshoot siya 2 beses. Tapos nahawakan na namin siya. Ilang sandali lang sa kanilang pakikipampuno, tagumpay nilang natalian ang baka. Tinali namin yung sa gitna para makahinga siya habang dinadrag namin, ma'am, pa shoreline. Malakas pa rin yung baka, ma'am, pagdating nung shoreline. Nung nasigurado ng mga organizer na maayos ang kondisyon ng baka, ibinalik nila ito sa dalampasigan para ituloy ang naudlot na palaro. Pero dahil pagod na ang baka sa paglangoy, ang grupo ni na John Sid, madali na itong napatumba. Ang prices ninyo, sa inyo na yung baka na ibenta sa halagang 15,000. Kami po 5 player, binigyan po ng tagi 1,000 at yung 10,000 po, hati-hati po yun mga buong lalawigan ng Albay. Kung ang iba na aliw na nakakita ng lumalangoy na baka, mas marami ang naalarma. Bigla ako naawa sa baka. Di maganda sa baka. Na-stress yun kaya biglang umalis. Panigurado, kaya tumakas yan dahil sa trauma. Ang insidente, mariing kinundena ng People for Ethical Treatment of Animals o PETA. It's not natural for the cows to be handled like that. Kung yung baka tumakbo dahil sa takot, may tuturing pa rin siya ng pang-aabuso. Ilabas na natin yung mga hayop sa mga ganitong klaseng mga palaro. Ibigay na natin sa kanya yung kalayaan na talagang gustong-gusto niya. Mahalaga po ito sa amin. Very bold para po ipakita, para i-educate ang tao na ito yung kultura namin. Ito yung ginagawa namin. Hindi po namin sinasaktan ang mga hayop. Meron kami naka-standby. Medics para sa animals, medics para sa tao. Pakita natin na kaya nating mag-celebrate ng kahit anumang tradisyon na hindi kinakailangan gumamit ng kahit na anumang hayop. Pero nasaan na ba ang nag-viral na swimming baka? Ang nakabili nito kina John Sid, si Francisco, na matagal na raw negosyo ang pagbabuy and sell ng mga baka. Since 2010 po hanggang sa ngayon, yun po ang hanap buhay ko, ang mag-trade ng livestock. Ang baka narito ngayon sa kanyang rancho. Maayos ang lagay ng baka ko. Tinitingnan ko, wala namang pilay, wala nung kahit na galos. Talagang maliksi po siya. Kaya nakakasiguro po tayong nasa maayos na po yung baka. Baka napapanahon na ring tanungin kung lahat ba ng ating kinagisnan dapat pa ring ipagpatuloy. Hindi lang tayo dapat maging makatao, pero dapat makibaka rin sa karapatan ng iba. Baka naman. Kaldereta Bacanyo, meron yan sa Quiapo. Natikman nyo na ba yung overload chopan dito sa Quiapo? Quiapo na nga ba ang food trip capital ng Pilipinas? Uy, harap ng sisig, manamis-namis. Ang bago rito kasing dinarayo, creamy at masarsa. Binudbura ng napakaraming cheese at pagkalambot-lambot na pork ribs. Heaven ang araw-araw na blockbuster dito na Caldereta Pork Ribs ni Chris Angel. Uy, babad na tong kaldereta ko. Baka pwede mo namang, ano daw? Dining po kayo, sir. Diyan po. On the spot, diyan ko na siya i-marinate habang nakasalang sa malaking kawa. At wag ka, ang gamit niyang mantika, sosyal, olive oil. Para mas mabango yung amoy ng kaldereta at mas healthy po kasi.
Sunod niyang iginisa ang 30 kilos ng pork ribs sa sibuyas. Tinimplahan ng pampalasa. Nung kumulo, nilagyan ng sarsa. Sama-sama na siyang imamarinate. Hindi na po ako gumagamit ng patatas at saka carrots. Naglagay rin siyempre ng tomato paste. At cheese. Nakakangalay, sobra te. Ako po lang mag-isa, hindi po nila kaya, mami. Pagkatapos ng halos 40 minutes, ready to serve na ang kanyang caldereta pork ribs. Perfect daw ipares sa luto rin niyang chow fan. Malambot, malasa naman po yung karne. Makrimi siya, sarap. Si Chris Angel nakakaubos daw ngayon ng 500 to 700 orders ng kaldereta kada araw. May mga dumadayo po iba't ibang lugar. Nagbabaka sakali pagdating ng mga bandang alauna, alas 2, meron pa. Isa lang yan, mama. Matagal nang naglalako si Chris Angel ng ulam sa Quiapo. Hanggang nitong Pebrero, naisipan niyang magtayo ng maliit na pwesto malapit sa palengke. Dahil nauso yung trending, nagtry ako magtinda ng kaldereta dito sa labas, yung malalaking kawa para kakaiba. At pumatok nga ito! Masarap, ang bango. Napaalasa talaga pag buto-buto. Wow, mainit-init. Bagong luto. Kung meron man daw pinakamasaya sa tinatamasa ngayong success ni Chris Angel, marahil ang itinuturing niyang guardian angel, ang kanyang Lola Auring. Kasi ang lola ko dati nagtitinda ng mga gulay sa lumang palengke. Siguro sa kanya ko namana na maghanap buhay ng ganito. 8 years ago, nawala na rin po siya. Feeling ko magiging na-stress. Kasi sayang, hindi nila naabutan. Ang masayang-masaya ako. Kasi nakakapaghanap buhay ako ng tama. Lumalaban po ako ng patas. Sobrang blessed po ako ni God. Sana po matupad po yung pangarap ko, ma'am. Para sa pamilya ko, makabili po ako ng bahay. Kasi po lahat po kami nasa squatter area lang. Yun lang po, wala na po kayo ibang hinihingi sa buhay ko. Meron ding pambatong kaldereta ang ating mga bay. Dito sa Consolacion, Cebu. Ang ikinakaldereta sa karinderyang ito ni June, kambing. Masilti yun kasi damo lang kinakain. Wala siya masyadong taba. At ang nagpapasarap daw sa laman nito, ang ipinangsahog nilang saging na saba. Madaling araw pa lang, sinusuyod na ni June ang palengke para makakuha ng bagong katay na kambing. Nung papalit ako kambing, 30 kilos. Whole yun ang binibili namin. Pinipili lang yun namin yung mas bata ng kambing para malambot pag linuluto. Sa isang malaking kawa. Ilalagay natin itong saging saba, pipituhin natin ng kunti. Naggisa muna si June ng special ingredient na saging na saba. Kasi dito sa Cebu, pag nagluluto ng kambing, ilalagyan talaga yan ng saba na saging. Maka-add po siya ng lasa ng manamis-namis. Sunod niyang isinalang ang nilinis na laman ng kambing at iba pang mga pampalasa. Takpan mo muna natin ito ng 40 to 50 minutes para malambot na itong karne ng kambing. Pinakuluan. At saka niya ito sinahugan ng mga gulay.
Binibenta po namin yung kambing namin 120 per serving. Malambot at saka yung sabaw niya parang paiwan sa dila mo. Mapaparami yung kanin mo sa kambing dito. Si June, dating factory worker. 300 pa ba yun minimum wage? Hindi talaga kaya buhay ng pamilya, may mga anak ka pa. Ang hirap talaga ng buhay namin noon. Kinalaunan, nag-resign siya sa trabaho at sumugal na magnegosyo. Taong 2002, sinimulan niya ang kanyang munting kainan. Hindi pa ito gaano kalaki noon. Nagsimula lang kasi kami sa 2 kilo. Puhunan lang kami ng mga 2,000 a day. Unti-unti yung dumarami yung customer namin bumabalik. Hanggang ngayon, umabot na siya ng 30 kilos. Ang kumikita ng 300 pesos kada araw noon. Ngayon, 25 to 30,000 pesos dahil sa kanyang kalderetang kambing. Ang naipundar namin ay yung bahay namin at saka nakabili po ako ng 4 na sasakyan. Nakapag-aral po talaga yung mga anak ko. Ang gusto ko lang makakain araw-araw, makapag-aral yung mga anak ko. Pero binigyan po ako ng Diyos, ma'am, ng sobra-sobra, ma'am. Sikreto natin yung talagang galing sa puso yung pagtitimpla. Masarap talaga. Happy ka yung nagluluto. Ang kaldereta namang ito, 4 na dekada ng institusyon sa sarap sa Pasig City. Ang kalderetang itik ni Beth. Kada araw, hindi bababa sa 40 itik ang ibinabagsak ng supplier niya. Ang maximum namin, nakakadoble kami hanggang 80. Yung mga ibang itik na hindi mo naluto ng maganda, may amoy yun pag kinagat mo, malansa. Ito, wala kang maaamoy sa amin. Tinanggal muna ang laman loob ng mga ito. Itinatap po namin yung malilitong laman, tapos yung atay, saka puso, malunad, nasama po namin sa pagluluto. At para matanggal ang amoy at lansa, nilinis ang mga ito ng maigi. Sunod niya itong pinakuluan sa isang malaking tawa kasama ng iba pang mga sahog. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Halimbawa ilalagay nyo sa kalandi gas, ubos ang gas mo doon, yung pugon. Kailangan kasi sa umpisa namin malakas na apoy. 3 oras ang inabot bago niya ito napalambot ng husto. Sarsa pa lang, ulam na! 120 po ang isang order namin. Meron po kami mga by bulk, yung pinakamalaki namin 3K. Ibang kaldereta, malansay. Pero ito, malinis na, masarap pa. Naku, binabalik-balikan po namin to. Ang reseping ito, itinuro raw kay Beth ng kanyang nanay Nati na naglalako noon ng ulam. Ang nanay ko talagang magaling magluto. Kilala siya, kami katulong ng mother ko. Ako nakamana ng tindahan kasi nga minsan may trabaho, minsan wala. Taong 1987, nagpatayo si Beth ng sarili niyang pwesto. Kilala na kami dito sa buong Pasig na parang nagiging landmark na ho ito. Sinali nila ako sa food magazine, ang mga sikat na tindahan ng Pasig. Minsan ho, mayroon akong customer dito na nakakain dito sa amin. Siguro medyo nasarapan din sa tinda naming kalderetang itik. Natuwa siya, tapos sabi niya, ipipicture daw niya ako sa magazine. Sobrang pasalamat ko po dito sa na-discover naming kalderetang itik na to. Naging maganda naman ang buhay namin, naging maganda buhay ng mga anak ko. Sa bawat halo at hango ng kaldereta, may kaakibat na pangarap, may kasamang pag-asa, at may inilulutong tagumpay! Sa Misamis Occidental, may 2 bata na nakulong sa nasusunog nilang kubo. Pero hanggat sa kahuli-hulihan nilang sandali, kitang-kita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Hala, oy, naluyo kayo, oy. Puro na, puro.
Isang nagliliyab na kubo ang inabutan ng mga tiga Sinakaban, Misamis Occidental, magtatanghali nitong Lunes. Tapos ginoo ko. Itong kalayo kay lapas ato kusugan. Ang nakakakilabot dito sa loob ng nasusunog na kubo, may humihingi ng saklolo. 2 bata na trap sa loob. Ang bata, syagit siya. Pero ang mga re-responde, wala raw nagawa. Ang pintuan kasi ng kubo na siyang tanging daan papasok, nakakadena. Sino ang nagkadena? Hindi naman sila gikakuan doon na gagawin sila kabalong ko ba? Ipasagdahan lang sila kinibaw. Nasaan na ang mga magulang ng mga bata? Ang mga batang humihingi ng saklolo, ang 4 na taong gulang na si Mark Anthony at ang nakababata niyang kapatid na si Jimuel, 2 taong gulang. Nung mga sandaling nasusunog ang kanilang kubo, ang kanilang mga magulang na sina Jennifer at Wilfredo nagtatrabaho sa bukid. May nakaila na mo, nasunog rabay mong balay. Yung bahay nyo nasusunog, bilisan nyo! Bilisan nyo! Wait, bilisan nyo! Buol na kayo ni Adto. Ayun, uli, may dire. Nung mga sandaling yon, may mga residente nang tumawag ng rescue. Please me sa MDRRB, napanion dari ka na nasunog. Pero dahil gawa lang ang kubo sa light materials, mabilis itong natupok ng apoy. Totally raised from the ground na talaga. Wala ng wall, wala na ding sahig. Dito na tumambad sa kanila ang mga labi ng 2 bata na magkayakap. Di yun ang ibiyaan mga bata. Magulang yung mabaw. Nakakadina with kandado po. Dead end na talaga siya kasi wala siyang bintana. So yung labasan nila is yung pintuan lang. Uy, ginoo ko, oy. Iyak na lang ako ng iyak kasi hindi ko na mabawi yung buhay nila. Ang mag-asawa, 4 na oras pa bago nakauwi. Magulang yung mabaw. Ang manghod gakulob din giakuban sa magulang, ma'am. Kaya nila nabili na mo gamit sa himan sa mga bata. Kaya naman ni sa gawas sa magibutang. Parang sa bata pa sa akong anak si Jimuel. Uni ang gamiton. Hallelujah sa bata do. Hallelujah, Ginoo ko, Lord Jesus. Ginoo ko, kaluoy, Lord. Ginanabay sa no. Wali ko kadawat, kung magsisiho na akong kagulingon. Kaya po, marag makakabitaw, marag mabuang. Kaya magunahuna sa imong anak nga wala na. Sanggang dikit daw talaga ang magkapatid na Mark Anthony at Jimuel. Sa abre. Abre na, dili na may vitamins man na. Ano? Hapunan ko, uli og alas 6. Adi sila po sila matulog ug umabot. Abuton ko nila, na may gasam dala. Dahil magkakalayo raw ang mga bahay sa kanilang lugar, lagi raw silang walang mapag-iwanan sa 2 bata sa tuwing sila'y pupunta ng bukid para manguha ng binunga o prutas na ginagawang mama o nganga. Amo ra mong inom nga, anera mong duha, muli og sayo. Pero may mga pagkakataong gumagala raw ang magkapatid. Ang mga bata naabot sa kanal dito tong nay kanang habog na siya nga kanal ba. Wala sila kaubang dagko, sila rang duha. Ay basin daw unyag mahagbong. Nitong Lunes, ang mag-asawa naghanda na papuntang bukid. Naghaling niya ng buntag, mama. Alas 6 pagkapin ka ng happy me. Oh. Sabi ko sa'yo, magdahan-dahan kayo. Inip! Wala ka, amo yung ibubuog tubig ng kalayo. At dahil wala pa rin silang mapagbilinan sa kanilang mga anak, iniwan muna nila ulit ang 2 sa kanilang kubo. Mong ginasaaran ng mga bata, ma'am, og ayaw mo iyak mo lakaw mi ha, palitan mo na ako ice cream unya. Para makasigurong hindi makalalabas ang mga ito ng pinto, ikinadena raw nila ito. Si masipti ba, mga bata, kontra sa imong buhian, mga ligsa, mapakag-iro ba anak bitaw? First time na po yun nga, among gipadlakan ang balay. Yun na pala ang desisyon na uusig sa kanila habang buhay. Gikandaduhan dahil nila? Hindi naman sila gikakuan doon na gagawin sila kabalong ko ba? Ipasagdahan lang sila kinibaw ka. May sa kagalingon, pinagpili nilang ko.
Di lang ta tumusunog kay naara ko. Dili na kuha na magud wala magud pumikadahuman nga maning anak ma'am. Naa kuno diha gatiabaw man kuno. Gatiabaw kuno kay nangaitabang. Hala oy, naluya kayo oy. Ang giluya kayo ay namot lang. Giblame ginamo sila kay ngayon anak nga panghitabo ba nganong gipadlakan nila. Nga dili nila deserve untay ngunana ang mahitabo nilang duha. Pero wala boy ginikanan nga makakuan nga mahitabo tungtoa. Walay magkagusto nga ginikanan naman ng anak ng mga anak. Pero saan ba nagmula ang apoy? Wala may mga lighter ipabilin. Daod ba yung mga lakaw? Ada siya mga lakaw. Amo yung ibubuwag tubig ng kalayo. Wala ko nabilin doon nga makasunog bitaw. Wala, katingalahan kayo. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Sinakaban Municipal Fire Station, posible raw na hindi tuluyang naapula ng mag-asawa ang baga mula sa pinag-initan nila ng tubig. Hindi nila na-predict, ma'am, na may heat transfer po tayo. Yung init ng apoy pwedeng ma-conduction sa ilalim ng sahig nila. Kahit pinatay pa lang apoy, kasi light materials lang po. Gawa ng bamboo stick. May mga karton ng damit sa ibabaw ng sahig at mga higaan nila, dito rin nakalagay lahat. Dili jud po ka sa ilang ipaistiram kay init pa mi dugay-dugay pa nanakaw. Makita man punta na mong naay kuan kanang nag-aso na. Pwedeng managot yung mga magulang dahil masasabi natin na hindi nila sinaalang-alang yung kaligtasan ng mga bata. Under the law, Article 276 ng Revised Penal Code, merong tinatawag na crime of abandonment of minor. Pwede pong makulong sila ng hanggang 12 taon pagkakulong. Sinasabi ng batas ngayon, hindi bababa ng 100,000. Any concerned citizen, pwede pong magsampa ng reklamo doon sa mga magulang as long as nasaksihan po nila yung pangyayari. Matubang yun may abot mo yung ana nga kaso. Kami nagdahom, ngita po may tao may palitog pamugas, taga-adlaw. Ang pagkamatay ni na Mark Anthony at Jemuel, dobleng dago kina Jennifer. Lalo't nito lang ding nakaraang taon, ang siyang nabuwang gulang nilang bunso na si Wiljen namatay rin dahil naman sa dehydration. Sinugod mo siya sa ospital kay nabantayan nga nag-angos iyang ginhawa. Nakaihi mo siya dugo, matulangan inada nila matabang. Nganong sila may nauna, dapat kami unta ay kuwang nami. Samantala, nitong Martes, ang magkapatid agad ding inilibing. Buhi pa sila. Happy kayo kay taga-uli na ko. Naay mo tagbo. Naay nagdala na ko, tagbuon ko nila. Panay pan, kabuton ko nila. Dako pagay tamig pangandoy para nila. Amo silang istoryahan nga, dako ka ha, pulis ka, itong kinabagwangan, na mo, ting ka na manghod. Amo istoryahan nga, magsundalo ka, kay isuki ka sa tanan. Sina Jennifer at Wilfredo, pansamantala ngayong nakikitira sa bahay ni Leoniza. Sakit di kaayo. Kanunay, maatubangan na, ug daw ang balaya, pilpa, akong mga bata. Sahay, yama na lang nga pakita ta mo do pakita sila nga sampay tabo bitaw na mara na may puang gunahuna ana mara paglibog pa kaya mo gunahuna ba sao na pagbalay dayon nga mami katukod pa ba na dagan kay gipanghuna-huna po magdin na po mga bata kaguol pag di pagid dawat tayon. Nag-conduct po tayo ng psychosocial intervention. I-refer po natin sila for a psychological evaluation. Matutulungan natin sila na maintindihan yung present situation nila at kung paano yung coping mechanism nila in order to restore their normal functioning. After ng thorough investigation po ng kapulisan, pag nakita po na wala pong negligence yung family doon sa nangyari, meron po tayong mga financial assistance at yung possible relocation po ng pamilya. Sa mga parents, kung meron man kayong mga minor de edad na mga bata, kung maaari sana, huwag niyong iwanan na sila lang. Lalo na't huwag niyong ikulong, huwag niyong ikakadena. Kung umalis kayo, iiwan niyo sa mga relatives niyo. Kung tayo ay natrap sa isang bahay or anumang establishment, kuha lang tayo ng towel, basahin lang natin,
Tapos, itakip po natin sa bibig po natin or sa mukha po natin ganyan para hindi po tayo masuffocate or pasukan ng usok. Saka tayo mag-crawl like a baby. Dapat familiarize mo yung pintuan para makalabas. Kung magani mautro anak, nga makaanak magani utro, uhon, taloy ang Ginoo. Mas gwapo yun nga ako ang asawa na yung ibilin kung nalay mangita basta ang atong anak. Nahiluna, bantay ba? Basta wala manggid po na mo na tuyua nga maning ana na masunog. Sabi pagkinikanan nga tuyuon bilin og mga kuan mga bata aron lang mga disgrasya. Ang paselo ay gini dong yung mama papa. May mga sugat na habang buhay napasan ng konsensya. At may mga kandado na kahit nabuksan ang nawala, hindi na kayang ibalik ng kahit na anong susi. Naa kuno diha katiabaw man kuno. Katiabaw kuno kay nang igtabang. Walang perpektong magulang. Pero minsan, ang simpleng pagkakamali. Hallelujah sa bata do. Hallelujah, Ginoo ko, Lord Jesus. Nag-iiwan ng habang buhay na pagsisisi. Ilang beses na po naming naitampok ang mga bayaning guro na kailangan pang magpaanod sa rumaragasang mga ilog para lang maabot ang kanilang mga eskwelahan at maturuan ang mga bata sa mga liblib na lugar na nangyayari rin pala sa probinsya ng Sarangani. Marami sa mga tagalungsod, traffic ang kalaban tuwing uwian. Pero sa isang liblib na probinsya, ang grupo ng mga teacher na ito, iba ang kailangang suungin para makauwi. Isang nagngangalit na ilog. Dagat. Pauyon lang, ma'am. Okay, good. Napaka-delikado, mapangani. Natatakot po din kami. Pero mas matindi ang takot namin kung maiiwan ang mga bata na walang matutunan. Ika nga ni Spider-Man, with a great power comes with great responsibility. Kahit. Wala na nga talagang mas dadakila pa sa mga gurong katulad nila. Ang eskwelahan kung saan nagtuturo ang mga guro sa video matatagpuan sa malayong bundok sa Malapatan, Sarangani Province sa Mindanao, ang Akbual IP School. Ito yung mga eskwelahan natin na tatagpuan sa far-flung areas na sa bundok, then kailangan mo tumawid ilang ilog para lang makarating sa kanila. Bago marating ito ng aming team, kinailangan muna nilang sumakay ng habal-habal sa loob ng 3 oras. Ngunit ang bahaging ito ng bundok, hindi na raw kayang pasukin ng mga motorsiklo. Madulas yung sapatos, kaya tinanggal na ako. Mas maganda magpaan. Mahaba-haba. Kaya pa naman. Matapos ang 3 oras na trek, gabi na nung narating nila ang barangay Upper Suyan. Kinabukasan, bumungad sa kanila ang payak at tahimik na buhay sa bundok. The Patrick is good, give order to sanctify this as a God and to give us good heart and long life. We do back all the glory in the mighty name of Jesus. Amen. Dito nakilala ng aming team ang grupo ng mga guro na nagpaanod sa ilog.
Sa eskwelahan, isa-isa nang nagsidatingan ng mga estudyante. Morning! Karamihan sa kanila, mga miyembro ng tribong Blaan. Okay, kanang nasa likod, arms forward. Kwento ni Teacher Prince, dahil sa layo ng eskwelahan mula sa bayan, kapag may pasok, dito na raw sila sa bundok natutulog. Ang nag-viral nilang video, kuha nung pauwi na sila hapon nitong June 19. Because of the heavy rain po, so nagdeklara po ang local government ng suspension of classes, kaya naisipan po namin umuwi pagkatapos po namin magklase. Nag-start na kami maglakad. From school hanggang doon sa Banlas, doon sa May Ilog is 2 hours. Pagdating namin sa May Ilog, busog na gid kaayo ang baha. Wala kaming choice kundi magtawid na lang talaga sa baha. Kaysa naman mas maabutan pa kami ng mas malaking baha. Para ligtas silang makatawid sa ilog, tinulungan daw sila ng mga residenteng nakatira sa bundok. Sinimulan ng community na sila yung unang tumawid sa malakas na baha. Tapos kami na naman po yung tinulungan nila na tumawid isa-isa. Risky talaga po yung ginawa namin. Alam po namin yun. Ganang si Mami. Ginagawa namin yun linggo-linggo. Walang panahon na hindi talaga namin tinawid kahit may baha. Napakadelikado, mapanganib. Natatakot po din kami. Pero mas matindi ang takot namin kung mapag-iwanan ng edukasyon ang mga kabataan namin or maiiwan ang mga bata na walang matutunan. Ika nga ni Spider-Man, with a great power comes with great responsibility. Saludi classroom. Pero kung meron man daw marahil pinakamaraming beses na tumawid sa ilog. 1 plus 4? 5 plus 3. Yan ay si Teacher Ronald, ang pinakaunang guro na nadistino rito mula pa nung taong 2015. Tinawagan ako ng former supervisor na gusto ko bang magturo sa isang paaralan na medyo malayo. Sinabi ko nga na oo. Pinuntahan namin ang lugar na ito. Di ko alam na ganito pala kalayo. Gayunman, mas hindi raw inasahan ni Teacher Ronald ang problemang dadatnan niya sa bundok. Ang mga tao ay takot sa akin kasi dayo at ako'y isang Bisaya na hindi nila maiintindihan. Hindi ko alam kung sino yung mga estudyante ko, tinahanap ko yung mga pangalan, hindi pa po naibigay sa akin. Si Teacher Ronald, pinakiusapang magturo sa mahigit 50 mga estudyante. Maliit yung bahay, nahihirapan ako, so naghanap kami ng ibang makaklasihan. Doon kami sa isang church po. Malaking problema para sa akin kasi ang pinag-aralan ko po ay kung paano magturo sa loob ng classroom, hindi po bumuo ng isang eskwelahan. Yung panahon na yon, pinaninindigan ko po yung nasabi kong oo. At dahil hindi madaling mag-akyat manaog sa bundok, dito na siya nanirahan. Pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi lang pala mga katutubo ang kanya ritong makakahalubilo. Hindi ko po alam na ang lugar pa lang ito ay napakaraming NPA. Naglalaro sila ng basketball, inilagay lang nila yung mga armas nila. Sabi, sir, laro tayo. Ako wala akong masabi dahil natakot ako first time ko makakita ng mga NPA. Walang kamalay-malay si Teacher Ronald na ang mga rebelde na pagkamalan na pala siyang sundalo. Siguro, hindi ako taga rito. Hindi nila makita yung profile ko kasi from Zamboanga ako. May pagkakataon pa raw na dinala siya ng mga ito sa kanilang kuta sa bundok. Tinapik niya yung balikat ko. Nakita ko na mabuting tao ka, 80%. Pero itong tandaan mo, may 20% pa. Pagbutihan yung pagsiyasat sa akin kasi baka makapatay kayo ng inosente. Oo na, ni karon na, sir. Ikaw na bahala. Okay ka na mga nadungog na to, nga paka-paka karon. Minsan na rin daw siyang naipit sa inkwentro. Suga, oy! Pumunta yung mga bata sa akin, sabi nila, Sir, may klase tayo? Sabi ko, wala tayong klase, uuwi ako.
mag-ampo lang ka, kay ano. Sa kabila nito, mas nangibabaw raw kay Teacher Ronald ang malasakit sa kanyang mga estudyante. I pray to the Lord na, Lord, help me. Pabalik ako. Kaya bumalik po ako, ma'am. Ang ipinagpapasalamat na lang daw niya sa mga sumunod na taon. May mga nakasama na siya sa pagtuturo. Sa ngayon, 9 na sila lahat ng mga guro na dito nakadistino. Kumuha ng math notebook. Dumami na rin daw ang mga estudyante na gustong matuto. Katunayan, sa school year na ito, 180 na estudyante ang nag-enroll. Malayo na po itong paaralan na to, ngunit mayroon pa pong mas malayo pa po dito na nag-aaral sa amin. Isa sa kanila, ang 11 anyos na si Angeline. Gusto ko makatuon sa akong pag-eskwela para makabalong sulat, magbasa. Araw-araw, 2 oras ang nilalakad ni Angeline makapasok lang sa eskwela. Liso da ang dalan, ma'am, o daghanang mga sapa. Mag-ulan, ma'am, magdala kong cellophane para dili mabasa akong mga papel, ma'am. Dahil madalas daw bumaha at mag-landslide sa bundok tuwing tag-ulan, ang tiyahin ni Angeline na si Judith nagpatayo ng maliit na kubo malapit sa eskwelahan na pwedeng silungan at tuluyan ng iba pang mga estudyante. Tungod sa kalayo, diri gyud mi nga maningkamot mi nga magtukod mig balay diri para sa amo ang mga estudyante. Lahat ng sakripisyo handa raw tiisin ni Angeline para sa kanyang pangarap na maging isa ring guro. Ganahan ko maging teacher parehas sa ila. Ganahan ko po magtudlo bisan layo para makatudlo ko sa mga estudyante parehas na ako. Nagpasalamat ko sa akong mga teacher bisan layo ang among eskwelahan pero kaya nila para makatuon mi maayo, ma'am. Samantala, matapos ang 1 linggong pananatili sa eskwelahan nitong Biyernes, sina Teacher Ronald bababa muli sa bundok para naman gampanan ang kanilang mga tungkulin sa kani-kanilang mga pamilya. We would like to thank you for this blessed day that you have given us. Bit-bit ang kanilang mga bag na may lamang tubig at maruming damit. Sinimulan na nila ang 2 oras na trek. Kapoy na ko, sir, mat. Maswerte sila dahil sa araw na yon, maaliwalas na ang panahon. Masyadong mainit. Maganda na rin yon kaysa umuulan. Ang dating nagngangalit na ilog, hanggang binti na lang ang tubig. Kaya, payapa nila itong natawid. As a teacher, gawin namin lahat para at least may hatid namin ang quality of education sa mga kabataan. Isa sa hiling ko na sana mabigyan ng magandang daan. Isa sa plano po ng munisipyo, construct ng temporary bridge na gawa sa light materials lang muna, kalit sa mga kahoy, para po safe po yung mga teacher natin na makadaan doon sa river. Ngayong taon, gagawin namin. Ang hindi alam ng mga guro, pagdating sa bayan, meron sa kanilang naghihintay na sorpresa. Ang DepEd Division ng Sarangani Province at ang lokal na pamahalaan ng Malapatan may regalo sa kanilang office supplies, bigas at safety hats. Nais ho naming ibahagi additional na mga supplies and equipment na alam kong magagamit ninyo sa inyong paaralan. So, andyan yung generator, yung pinakaasam-asam ninyo para po magamit na natin yung television na binigay ng DepEd sa inyo. May regalo rin silang school supplies para sa mga estudyante. On behalf of the local government unit of Malapatan, we will also be giving to you the school supplies for your students. Ang inaasahan po natin, dapat hindi lang po ito para magkaroon tayo ng pagkaawa sa ating mga guro at sa sektor ng edukasyon, kundi yung action talaga na dapat nakita na natin, sineselebrate na ba natin yung bukasyon, saka yung sakripisyo ng mga teachers. Dapat po ang end goal natin ay resolbahin ito at bigyan ng sapat na suporta ang mga teachers upang makapag-aral ng mas maayos ang ating kabataang Pilipino. It is an isolated school. Kailangan talaga na may mga pampabuhay para sa mga guro na
na-assign po sa mga power plug areas. Even in the national, providing them the special hardship allowance sa mga kauri ng mga gurong ito. Napatuloy po kami sa aming mga serbisyo para sa mga kabataan. Kahit napagod ako, makita ko yung mga estudyante ko, okay sa akin eh. Masaya na ako. Masaya na ako na marunong sila magsulat, magbasa. This is our passion na makapagturo sa aming mga kabataan dito at kaya tiniis namin ang kahirapan at pagod na pupunta po dito kasi alam namin meron kaming mga kabataan na naghihintay sa amin. Ang pagiging teacher po, hindi lang po ito profession. Ito'y parang tuling po. Yun po. Sa kakarampot na sahod. Pauyon lang, ma'am! Okay, good. Buwis buhay ang ibinibigay nilang serbisyo. Hindi sana matapos sa pasasalamat at papuri ang lahat dahil ang kailangan ng ating mga guro, ligtas na daan, sapat na sweldo, at makataong kondisyon sa trabaho. Kung pundasyon sila ng kinabukasan, hindi ba't nararapat din lang na patatagin ang iniikutan at inaagusan nila mundo? Okay, good. Habang nagje-general cleaning si Fred sa kanilang bahay sa Angeles sa Pampanga, meron siyang nakita sa gilid ng kanyang kama. Isang box. Meron siyang mga kasamang gamit na luma, damit. Kabilang sa mga nakita niya sa loob ng kahon, isang sling bag. Luma-luma na siya, nilabas ko niyan. Tatapon ko na nga sana. Nagulat din ako nung binuksan nila. Ang laman kasi nito, pera! So kung di pa kinalkal, di malalaman na may natabi pa palang pera. Tig 20, tig 50, tig 100, tig 500, at tig 1,000 piso. Hindi ko alam na pera pa nila man. No? Siyempre yun nga nagulat. Usually kasi di ba pag may mga naiiwan tayo sa bag, ano lang barya-barya, tag-20, ganyan. Pero nung time na yon, parang ipon na talaga siya. Sino ang nagmamay-ari ng lumang bag? At magugulat kayo sa suma total ng laman nitong pera. Totoo lang, nahirapan nga kaming bilangin tong mga pera na to dahil maraming pera yung dikit-dikit. Ang box na naglalaman ng lumang bag, magli-5 taon na raw nakatambak sa gilid ng kama ni Tatay Fred at Nanay Grace. Bit-bit nila ito nung lumipat sila ng bahay taong 2020 dahil biglaan daw noon ang kanilang paglilipat ang kanilang mga gamit kung saan-saang karton na lang daw nila inilagay. Ang mag-asawa naging abala sa itinayo nilang sari-sari store. Hanggang nitong Abril, si Tatay Fred naisipang mag-general cleaning at naispatan niya sa gilid ng kama ang isang lumang box kung saan nakatago ang sling bag. Sabi ko, sige ka, kalkalin yan, hindi ko alam yan. Nagulat din ako nung binuksan nila. Pero saan kaya galing ang laman nitong pera? Ang makasasagot daw nito, si Nanay Grace. Nung ipinakita raw ni Fred sa kanya ang nadiskubre niyang bag, meron siya agad na alala. Nawala sa isip ko na mayroon pa palang isang ganon. Sabi niya, ano tong bag na ito, itatapon ko na. Hindi, wag. Sabi ko kasi alam ko may laman pa yan. Si Nanay Grace, masinop daw talaga pagdating sa pera. Ang kanyang ipon, diretso noon sa bangko. Pero, na-bankrupt daw ito. Wala na yung bangko, sarado na. Ngayon, hindi ko alam kung paano namin kontakin yung bangko. Hanggang isang araw, sabi niya, mayroon kang perang dumating sa sa post office. Yun, naisip ko na yung bangko na yun. Sabi ko baka mamaya pinadala nga nila sa amin. Nung pinuntahan ko, yun nga yung pera. Mula noon, ang mga ipon niyang pera, isinuksok na lang daw niya sa kanyang bag. Yung bag, pag nang-grocery ako, lalagay ko doon yung mga sukli hanggang sa naiipon lang siya. Mas maiging ilagay sa bangko kasi kung nasa bangko siya, mag-earn siya ng interest. Pero kung itatago mo lang sa loob ng bahay, syempre, bumababa yung purchasing power nito. At para hindi ito anayin, ini-sprayan pa raw niya ito ng insecticide.
Natatakot din. Siyempre baka bigla mo makita na may butas-butas na siyang kinain ng insekto. Ini-sprayhan ko siya, nawala yung buhok. Yun nga lang, dahil tumatanda na, si Nanay Grace nagiging makakalimutin. Mabuti na lang at nakita ng kanyang mister na si Tatay Fred ang pinaglagyan niya ng bag. Ang tanong ngayon, magkano kaya ang perang laman nito? Totoo lang, nahirapan nga kaming bilangin tong mga pera na to dahil maraming pera yung dikit-dikit. Nung kanila itong bilangin, umabot ng mahigit 98,000 pesos. Wow! Na-shock ako dahil nga, hindi ko akalain na makaipon yung asawa ng gano'n. Kasi ugali talaga niyan. Dahil sa pagiging masinop ni Nanay Grace, si Onyo kinutuban baka raw may iba pang perang isiniksik ang kanilang ina sa kung saan-saang bahagi ng kanilang bahay. Tinanong niya sa akin minsan yon nung nakita nga yung bag, mayroon ka pa bang ibang pera, Nay? Meron, sabi ko. Pero hindi nyo naman alam sabi ko. At mukhang tama ang hinala ni Onyo. Napansin nila ang isang nakapadlock na cabinet. May iba kaming cabinet na wala namang padlock, kahit sino pwede yung buksan. Pero ito, bakit siya nakapadlock? Ang cabinet, kanya raw binuksan. Buksan na natin. Grabe nga. Meron din ditong mga nakatagong lumang bag. Grabe, sumaya to. Binuksan nila ito. At nagulat sila sa laman. Seryoso? Bundle din ng mga pera. Okay guys, ito. Dali. Bali may nakasulat 32,500. Bonus pala ito noon ni Tatay Fred. Tapos, tuloy natin kasi medyo marami pang laman sa loob pero ayan, ibig sabihin ano pa rin ng tatay ko guys. Sa totoo lang yung mga bonus na yun, matagal na yun, sir. Pero hindi ko alam na itinabid niya ng gano'n. Yung bonus pa rin. So, 2018. Yan na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. So, 6,500 natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000. Habang ang plastic container namang ito, may lamang tig-20. So ito yung isang magandang ginagawa niya. Nagbibigay siya sa church. At nung bilangin daw nila ito, ang suma total, 100,000 pesos! Lagi kong nakakalimutan nung nawawala na sa kuwan ko na mayroon pa akong nakatabing ganun na bag. Siyempre tumatanda na kami. 60 plus na kaming mag-asawa. Darating yung araw na hindi na kami makapagtrabaho. At least kung mayroon kaming nakatabi, kung pwede naman sabihin ng mga anak kung ikuha nila sa ibang negosyo, willing naman akong ipahiram sa kanila yun. Natatakot din, mas lalo pa pag wala kami. Kaya nagpakabit kami ng mga CCTV. Dahil sa laki ng halaga ng naitabing ipon ni Nanay Grace, kinumbinsi siya ni Onyok na ideposito muli ang mga ito sa bangko. Sa mga traditional banks, nasa 0.25% lang yung per year. Pero pag lumundag tayo sa mga digital bank, mas mataas yung interest na binibigay nila. Usually, nasa 4% yan. At the same time, secure yung pinagtaguan nila, hindi siya inanay. Yung isang container din na hindi rin naisama sa deposit pala to. Ayan, sir. So may mga resibo, pinakita ko sa kanya yung potential. May isang digital bank kasi na yung 100K mo, tutubo siya ng at least 9 pesos per day. Sabi ko, sa 10 days, 90 pesos din yun. Sa cabinet, in 10 days, hindi naman tutubo ng 90 pesos yun. Dali, kinakabahan ako. Yung venue mo, sinasabi nila script. Anong masasabi mo? Kaya kong sabihin na hindi siya peke kasi as is talaga siya. Kaya sabi ko kahit mahaba, bahala na sila kung panoorin nila basta ito yung nangyari nung time na binuksan ko yung cabinet. Sana yung mga makakapanood makuha yung lesson and inspiration, especially sa nanay ko. Mga anak ko, tinuturuan ko sila na magtipid kayo. Kaya pinapakita ako sa kanila kung paano ako sumingit ng pera, kung paano ako mag-ipon para gagayahin nila ako. Pera o kahon? Aba, kahit ano sa dalawa. Dahil kahit pa ang kahon, may laman din palang limpak-limpak na pera. Kamusta na kaya ang mga kababayan nating naiipit ngayon sa girian sa pagitan ng Israel at Iran? Ito ang bumungad sa ating mga kababayang OFW sa Israel nitong mga nakaraang linggo. Mga missile na nagliparan at gumuhit sa kalangitan.
ang missile na ito. Bumagsak ilang metro lang ang layo sa sasakyang ito. Ang mga sirena umalingaw-ngaw sa mga kalsada. Kaliwat kanan ang mga nasunog na gusali at mga ari-arian. Ang mga pag-ataking ito sa Israel, ganti ng bansang Iran matapos magsagawa ng malawakang airstrike ang Israel doon nitong June 13. Ang mga video ipinadala ng mga kaibigan at kasamahan sa trabaho ni Eric, isang caregiver na 8 taon nang nagtatrabaho sa Haifa sa Israel. Sa video na lang daw nasilip ni Eric ang nangyari sa kanyang kapaligiran. Mula kasi nung sumiklab ang gyera nitong June 13, hindi na siya nakalabas ng bahay dahil sa takot. Dito po kami lalabas patungong bomb shelter po namin. Ramdam po namin talaga yung alam niyo yung mayanig parang earthquake po. Sobrang tindi, nakakatakot talaga. Talagang mapapadasal ka. Oh my goodness. Hindi makikita dahil maulap yung kalangitan. Dahil natin yung photo ka, tapos muna tayo. Si Eric kasalukuyan ngayong nakatira sa bahay ng kanyang amo. Yan lang yung pinto ng bomb shelter namin. Ayan, si Bossing nakahiga. Yung amo ko ay 20 years na pong merong diabetes. Makikita mo yung pamilya ng alaga mo. Magkakasama silang kumakain. Magkakasama sila, napakasaya nila. Pero ikaw, nandito, mag-isa yung pamilya mo nasa Pilipinas. So, nakakadurog ng puso. Mapalad pa rin daw si Eric dahil ang bahay ng pamilya ng kanyang amo may mamad o built-in bomb shelter kung saan pwedeng magtago sakaling may pag-atake o mga pagsabog. Meron din po kaming oxygen kung sakali mang mahirapan po kaming huminga. Meron din po kaming mga pagkain dito at saka mga nakareding tubig po. Nandito kami sa aming mamad ulit. Ayan na. Ayan na ang mga sabog. Usual po talaga na may mga bomb shelter po talaga yung mga bahay po nila talaga dito. Kasi nga po, sanay po talaga sila sa war, ma'am. May sistema rin daw ang gobyerno ng Israel para mapaalam sa mga mamamayan nito kung may nagbabadyang panganib gaya ng paparating na missile. Ang mahalagang updates natatanggap daw nila sa pamagitan ng isang smartphone application. Makakatanggap po ako ng notification in a few minutes po. Dapat nasa bomb shelter na po kami ng alaga ko. Pero kahit gaano pa kahanda, bangungot ang bawat gera. Nagkaroon na rin kami ng phobia. May kumalabog lang ng konti, tapos parang gusto mo nang tumakbo. Nakakatakot po talaga eh. Hindi kagaya noon talagang paisa-isa lang, dala-dalawa or 5. Pero ngayon po kasi ma'am talagang 200 rockets, missiles, drones ang pinapadala ng Iran. Mula pa noong dekada 70, masalimuot na ang relasyon sa pagitan ng Israel at Iran. The definition of the Iranian national interest and the foreign policy behavior ng Iran ay hindi sumasang-ayon doon sa US na polisiya. At ito ang pinakabuod kung bakit nagko-continue ang mga bagay nito. Because sa Amerika, gustong-gusto nila na baguhin ng Iran, Islamic government, ang kanyang behavior ng Israel. Since nagkaroon ng independence ito in 1940s, Israel faced a lot of problems, no? At nagkaroon ng series of Israeli-Arab wars pagdating sa relasyon ng Iran sa Amerika at sa even mga ibang Arab countries in the past. Pero ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa lalong lumala nitong June 13 nung inilunsad ng Israel ang kung tawagin nila Operation Rising Lion. Isa itong malawakang air and drone strike na ang target, nuclear at military facilities ng Iran. Ang basihan ni Prime Minister Netanyahu ay because Iran is developing a weapon of mass destruction. That is a nuclear weapon. Ang US ay nagsasabi na wala pong indication that Iran is pursuing the development of nuclear weapon. So magkakaiba yung intelligence report.
Dahil sa mga pag-atake, maraming radar at surface-to-air missile sites ng Iran ang nasira, nasawi rin, maging ang mga matataas nilang opisyal sa militar at gobyerno at nuclear scientists. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. Ang pahayag na ito ng Israel, sinagot ng pinuno ng Iran. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت. از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح. Ang Iran gumante sa Israel. Nagpakawala rin sila ng ilang daang ballistic missiles na siyang yumanig sa ilang mga lugar sa Israel. Ang Pinoy caregiver naman na si Cheryl nakatira sa 3rd floor ng pinapasukan niyang nursing home. Kaya sa tuwing may pag-atake, kinakailangan pa nilang mag-elevator para makapagtago sa bomb shelter. Ay, grabe, umaga. Tapos ito na naman tayo. Kung naririnig nyo, ayan po. Ni-intercept na po yung mga missiles na binapadala ko dito. Ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Dagdag hamon pa na ang kanyang inaalagaan sa nursing home may Alzheimer's disease. Kailangan namin pong lumaban, hindi lang po para sa sarili namin, kundi para rin po sa mga alaga po namin. Ready na rin yung mga iba naming gamit. Ako rin na rin akong dala. Pero ang pinaka-importante dito yung passport namin. Mula nung lumala ang sigalot sa Middle East, marami sa mga naipit na OFW ginustong magpa-repatriate o umuwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Pero si Cheryl, piniling manatili pa rin sa Israel, alang-alang sa kanyang amo. Yung alaga ko po, parang tinuring ko na po talagang tatay ko. Sinabi ko sa asawa ko na hanggat hindi pa ini-implement po talaga yung mandatory po, dito pa po muna ako. Dahil ayaw ko pong iwan yung alaga ko sa ganitong sitwasyon. Ang mister ni Cheryl, nakapanayam ng aming team sa Malasiki sa Pangasinan, si Renante. Talagang gusto ko siyang umuwi na ng Pinas. Kahit mamuhay kami ng maayos dito, okay lang, at least safety siya dito. Ang ipinagpapasalamat na lang daw ng mag-asawa sa kabila ng kaguluhan sa kinaroroonan ni Cheryl, bukas pa rin ang linya nila ng komunikasyon. Sobrang laking tulong po yung internet ko sa amin dahil yun na lang po yung nagbibigay connection po sa mga pamilya po namin. Nitong Huwebes, muling nagkausap ang mag-asawa. Kamusta ka na dyan? Mas okay ngayon kaysa mga nagdaang araw. Panatag yung loob namin sa gabi pero hindi pa ganun okay na yung parang normal na pagtulog. Huwag mong kalimutang magdasal lagi. Oo. Kahit saang parte ka ngayon dito, mapapadasal ka na lang, especially pag nag-a-alarm na. Mahal na mahal kita. Alagaan mo yung sarili mo lagi dyan. Kahit anong mangyari, ito, lagi yung tatandaan, mahal na mahal kita. At uuwi ako dyan. Hintayin mo lang ako dyan. Dito naman sa Iran, mula nung inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion, marami sa mga establishmento ang napilitang magsara. Kabilang na ang travel agency ng kababayan nating si Naufar. Ilang araw silang nawalan ng komunikasyon. Hindi natin alam kung ano yung tinitira ng nasa kabilang panig. Ang ating communication installation ba or what? Talagang information blackout ako. Si Naufar, mahigit 2 dekada nang nakatira sa Iran. Dito na siya nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Pero sa mga nakalipas na araw, ang bansang itinuring niyang parang langit, naging impyerno. What you are seeing now is the Iranian air defense system in action, intercepting those incoming projectiles, missiles, or whatever. This is a real air defense systems in actions, defending the Iranian sky. Since day 3 of the conflict, we decided to
depart Tehran going to the northern part of Iran. Nakatira ko ngayon sa in-laws ko. Hindi ito bomb shelter. Itong safe doon to, kung tawagin ko, wala akong narinig na bombahan. Gayunman, hindi pa rin daw makampante sina Naufar. Hindi gaya kasi sa Israel, sina Naufar, walang natatanggap na babala mula sa kanilang gobyerno kung may paparating na panganib. Naririnig lang namin, nung nasa Tehran pa kami, yung putukan ng Iranian Air Defense System. Wala akong narinig ng mga sirens na ganun. Dahil sa lumalalang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran, puspusan ngayon ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para mapauwi ang mga OFW na naipit sa digmaan sa Middle East. We have raised alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. As of June 26, ang nagpalista ay 348. About 200 plus na nag-signify na hindi nila itutuloy or sila ay nagdadalawang isip. Tuloy-tuloy pa rin. By early next week, meron tayong parating na OFWs mula sa Israel at more or less they're about 70. Lagpas 1,000 Pilipino citizens o Pilipino sa Iran ay mga asawa ng Iranian at mga anak nila. Wala pang 30 ang OFWs doon. Kung hindi makalipad ng eroplano, mayroong pwedeng through the ship, pwedeng ibahanap ng iba-ibang mga exit. Nitong June 22, sumali na sa girian ng dalawang bansa ang Amerika, na kilalang kaalyado ng Israel. Naglunsad sila ng missile attacks sa 3 nuclear sites sa Iran. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Allahu Akbar! Madam! Kinabukasan, June 23, gumante ang Iran. Nagpakawala rin sila ng airstrike na ang puntirya, ang base militar ng Amerika na nasa Qatar. Dahil dito, pansamantalang naantala ang lahat ng mga flight, papasok at palabas ng bansa. Kabilang sa mga naapektuhan sa pagsuspinde ng air traffic sa Qatar, ang kababayan nating si Armando. Si Armando, nagtatrabaho sa isang hotel sa Israel. Pauwi na raw sana siya ng Pilipinas. Nagkaabirya pa. Biglang umatake sa Qatar yung Iran. So nasa loob na kami ng plane, pinababa ulit kami. Parang sinusundan kami ng rockets. Sa parehong araw, si US President Donald Trump nagdeklara ng ceasefire na nagpatigil sa 12-day Israel-Iran war. Tinanggap ito ng Israel, gayunman, handa raw silang umatake pa rin kapag nilabag ng Iran ang ceasefire. Samantala, ipinahiwatig naman ng Iran ang isang conditional na tigil putukan o ceasefire. Nagbabala ito na kung magpapatuloy ang mga opensiba ng Israel o ng Amerika, maaari itong magbunsod ng panibagong sagupaan. Nito namang Martes, ang unang batch ng mga OFW na nirepatriate nakauwi na ng Pilipinas. We have nearly 300 already who had requested for repatriation in Israel, and there will be succeeding batches. Kabilang sa kanila si Armando. Ang pagdating namin dito sa airport ng NAIA, lahat kami masaya. Sina Eric at Cheryl naman na nasa Israel pa rin ngayon. Thanksgiving po sa parang pangalawang buhay namin. Sinasamantala ang 12-day ceasefire para kahit paano makapamuhay ng normal. Habang si Naufur naman na nasa Iran may panawagan. Wala silang sustainable long-term plan sa mga Pilipino na sa labas ng bansa. Kung mayroon man, ay hindi ko po alam yan, i-correct nyo ako, ipakita nyo sa akin para yung mga ibang may katanungan, magkaroon din sila ng kasagutan.
Meron silang natanggap na 150,000 pesos. It's a safety net, parang temporary buffer or cushion para sila ay matulungang makapagsimula sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Tutulong tayo sa kanilang economic empowerment, skills enhancement or retooling. Ganon din sa psychosocial support sapagkat nagkakaroon sila ng trauma. It's a band-aid solution lang for me, no? Saan dapat mailagay para masustain yung kanilang pangangailangan. This is a wake-up call to our government. Yung long-term na sinasabi po natin, paghandaan po natin, no, hindi na antayin pa yung talagang pumutok yung mismong war. Ang sigalot ng Israel at Iran, malayo man may epekto sa Pilipinas. Kung magpapatuloy, siguradong tataas ang presyo ng gasolina. Walang supply disruption na nangyari dyan sa Persian Gulf kung saan nandyan yung Strait of Hormuz. Yung buong Persian Gulf, 6 na bansang malalaking producer ng oil dyan sa area na yan. Kung magkakaroon nga ng disruption ng Persian Gulf, around 17% ho yan na mawawala. Malakihang matitira pa rin yung 83% ng supply. Ang hindi lang ho natin makontrol talaga pag nangyari yan ay i-increase ho talaga ng malaki ang price. Pero ang pangamba ng marami, kapag hindi nagtagumpay ang ceasefire at muling sumiklab ang gulo sa Middle East, baka raw humantong ito sa World War III? Given yung mga factors, yung trust, yung credibility, impartiality, at saka yung demand and counter-demands ng bawat side, mahirap pong ma-ensure na ang negotiation at ceasefire na ito ay magre-resulta into a positive or tangible and acceptable result. Ang gira ay isang resulta ng failure sa diplomasiya. But there is always a new hope, new opportunity after the war. Hindi natin kailangan na dumating pa tayo sa puntong yan. Mahalaga na magkaroon tayo ng kapayapaan para hindi lang para sa atin, para na rin sa next na henerasyon kasi sila yung mahihirapan. Ang pinagdarasal ko na lang po talaga ngayon, katahimikan po talaga at sana po magkakasundo-sundo na po para po yung mga sibilyang mga tao po ay hindi na rin po madamay. Sa giyera, walang tunay na panalo dahil kahit tumigil na ang putukan, nananatili ang pangamba, pangungulila at pinsala. Sana tuluyan ng matapos ang sigalot na ito. Hindi sa dahas, kundi sa pamamagitan ng diplomasya. World peace. Hup, hup, hup! Nariyang parang lumutang siya sa ere habang hawak ang isang pana. Sino na maingon ng edit dire? Nana po'y nag-comment na, edit na po ni. Nawala nang ginlubot ang Jet Li gali si Wonder sa tuhod niya. O, tanggalan doon tani. Kaya rin niyang mag-Indian sit sa ere. Kaluoy ni Tatay Jet Li, natulog na lang. Nakapasayuhan sa duty ni Jet Li, Butulutan o mansan. At para patunayang walang lubid na nakatali sa kanyang katawan, meron pa siyang mga assistant na mga chikiting na pinadaan sa ilalim. Dahil sa mga paandar na ito ni Kuya, pinansagan siyang Pinoy Jet Li. Uy, Jet Li, asa na pa ni magkusiniro ni? Gaan naman po, kawa og luwag. Inihalin tulad sa sikat na Chinese-Singaporean actor at martial artist. Ang ating Pinoy Jet Li, nahanap namin sa bayan ng San Isidro sa Davao Oriental, si Edward. Hup, hup, hup! Ngayong buntag mga idol, mga pita mga idol. Munang ako po, ni-plaster ko dari, kaya lami man diri magkuanok, sandig-sandig. Bata pa lang, idol na raw talaga ni Edward si Jet Li. Pag nandyan si Jet Li, makita namin na now showing, andun kami. Ginagaya ko yung karate-karate niya. Paglaki, ginaya niya ang pormahan, pati na estilo ng buhok nito. Sabi nila, kamukha ko raw si Jet Li, malaking ilong. Pero hindi raw siya naging professional martial artist. Gayunman, pinapanatili pa rin daw niya ang kapayapaan
bilang tanod sa kanilang barangay. Pumanaw na ang pangalawang asawa ni Edward, kaya mag-isa na niya ngayong itinataguyod ang pag-aaral ng 12 anyos at grade 6 niyang anak na si EJ. Pero ang kita niya sa barangay at pangingisda, kulang pa. Noon, makabinta pa ng 300, 200, pero sa ngayon, pang-ulam na lang. Mananom tagulay mga idol, para natay anihon mga idol. Hanggang sa naisipan niyang gumawa ng reels o video na ina-upload online. Kaya sabi nila kapag may million views ka, magkakapira ka. Nga, nagkamunggay ako ibutaan ng mga idol. Mananom tag mga gulay mga idol. Ang mga unang vlog ni Edward, pasilip sa buhay niya sa bukid, gamit ang cellphone na bigay ng kanyang ate Rosenda. Nakita ko sa kanya, may potential siya sa pag-vlog. Nung mga bata pa kami, creative siya ba? Pero ang mga naunang vlog ni Edward, kumbaga sa pelikula, nag-flop. Hanggang naalala niya ang kanyang childhood hero, si Jet Li. Malakas talaga ang Jet Li. Sikat talaga ang Jet Li. Ang pinakatindi mga idol! Ito na mga idol! Oh, ito isang wig. Binili ko ito ng 500. Pininturahan ko ng itim. At ako na ito nagpilipit nito para makatulad sa kan Jet Li. Ito ang pagsuot mga idol. Madali lang mga idol. At naisipan na nga niyang gayahin ang iconic nitong pag-freeze sa ere. Lumulutang kasi yan eh. Kaya naisipan ko, kaya ko rin lumulutang. Wala akong nakita sa mga vlogger nga gumagawa nun eh. Para ma-achieve ito, si Edward agad nag-training. Ang nagsilbi niyang meditation area, ang kanilang sagingan. Tingin ako sa kanyang mga video. Sa umpisa, medyo nahirapan niya. Nariyang nadisgrasya pa siya. Nahulog ako, nasugatan po ako dito. Sinakluluhan po ako sa kapatid ko. Sabi niya, hindi natin ipagpatuloy ito, baka maano ka pa, mapiang. Sabi ko, tapusin na natin to. Gusto niya maggawa ng content palagi. Kahit mahirap, sinuportahan na namin siya. Dahil nag-enjoy naman siya. Hanggang sa maniwala kayo o hindi. Waman! Grabe yun sa kanan niya ba? Unti-unti raw na master ni Edward ang technique. Habang tumatagal, madali lang naman. Kunting ingat lang po para hindi mahulog. At tuluyan na niya itong nagawa nung in-upload na niya ang kanyang mga video online. Ang galing mo, Jet Li! Ano yan, magic? Sobrang saya. Hindi ko ikalain nga nagbabiral pala. Mga 1 week, umabot ng 2 million. Ang galing, magic daw. Hanap ko na nag-ingong edit. Gikan pagsugod sa Jet Li. Simong ingong na edit. Oh. Hanggang sumubok na rin si Edward ng iba pang mga posts. Nariyang parang lumutang pahiga sa ere. At nakabuka pa ang kamay habang nakatapak sa katawan ng puno ng saging. Pero dahil bago pa raw ang kanyang vlog, hindi pa raw ito kumikita o namumonetize. Hup, hup, hup! Marami man ngayon ang napapabilib ni Edward. May mga nagsasabing magic trick lang ito. Edit lang yan. Nilagyan lang ng bangko tapos inedit. Green screen? Sabi nila, loko-loko daw ako. Sasampalin daw ako. Babarilin daw ako. Sakit hindi ka makatulog. Kaiiyak ka pa. Masasaktan ako. Ang hangarin niya lang ay yung magka-monetize siya, yung anak niya matustusan niya sa pag-aaral. Sabi ko nga, kung mawawala man ako sa mundong ito, makasaya na ako. Makatapos siya sa pag-aaral. Mag-i-engineer daw siya. Kaluoy ni Tatay Jet Li, natulog na lang. Pero paano nga ba na parang naka-freeze sa ere si Edward? Uy, Jet Li, asaran pa ni magkusiniro ni. Katulad ng kanyang idol na si Jet Li. Hup, hup, hup! Sa gabing ito, handa na raw ipakita ni Edward ang kanyang sikreto. I-share ko na ang sikreto ng aking mga tricks para matigilan na rin sa aking mga basher at saka yung mga baguhan ng mga vlogger para ma-inspired po sila. Walang kukurap dahil ide-demo niya sa aming pagbabalik. Ano na ingon ng edit dire? Ano ko'y nag-comment na? Edit na po ni. On, nawala nang ginabot ang Jet Li gali si Wonder sa tuhod niya. O, tanggalan doon ni.
sa mga paandar na ito ni Kuya, binansagan siyang Pinoy Jet Li. Hup, hup, hup. Sa gabing ito, handa na raw ipakita ni Edward ang kanyang sikreto. Meron lang akong inalagay nga props para ako lumulutang. Gagamitin ko ito para ito matatago ang aking mga binti natin. Itutusok po natin dito sa sapunong saging at ipalapas ito sa kabila. Bibigyan pa natin ng brace para hindi tayo mahulog. Ganito. Para solid talaga, malakas. Pwede na siyang masakyan, no? Si Edward, may pinapatungan pala kasing manipis na bakal. Ganyan, no? Walang kahirap-hirap lang. Hindi po ako lumulutang. Hinahinay lang. Baka kayo masaktan. Yan, mga idol. Nakakalinlang man ang kanyang trick. Paglilinaw niya, hindi pa rin ito madali. Lalo na ang pagbalanse sa manipis na bakal. Mahilig siya sa martial arts. So, may natural siyang balanse sa katawan. Nakokontrol niya yung mga forces na nag-act sa katawan niya para hindi siya titikwas. Skill yon. May danger din kasi, halimbawa, yung ginagamit niyang upuan na hindi nakikita, secure ba yun doon sa katawan ng saging? Pwedeng makadisgrasya. Ang hinaot ko nga, kung unsa iya pangandoy, matuman niya. Paningkamutan po nako nga, kutob siyang mahimo pag-vlog-vlog. Basig makakaluyan ta ni Tatay Mitch, ani nga. Balipay kayo ko. Lipaya yun ako kay dugay ko nangandoy bay ko. Na ato li pagawas ako mangandoy tagan ko content monetization ang ako lang musikat ko. Kitandi kong Jet Li be. Hup hup hup. Mayong buntag mga idol, mga pita mga idol. Sa panahon ngayon, hindi mo kailangang maging action star para lang matawag na bayani. Minsan, sapat na ang pagiging isang ama na kayang lumutang sa hirap para lang maitaas ang pangarap ng anak. Uy, Chitlin, asan pa ni magkusiniro ni? Dahil sa likod ng tricks, nandoon ang tunay na magic, ang pagmamahal ng isang magulang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.